Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at eto nga mga karibin natin. Tinapos si BBM. Nako, good news kay former PRRD. Ayan mga kabayan, ang kinatatakutan ni BBM, ICC. Tapos na. Yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Apektuhan ang ebidensya, ang pag-schedule ng hearings at ang mga komunikasyon. At dito natin maaaring i-apply ang batas. The possible delay in the proceedings is not just an inconvenience. It can touch basic human rights issue. Under Article 60, Paragraph 4 of the Rome Statute, kapag sobrang tagal na pong nakakulong ang isang akusado pre-trial at nagkaroon ng unreasonable delay na hindi naman niya kasalanan, the court must consider releasing the person. Yan ay nakasaad mismo sa Rome Statute. So kung dahil po sa US sanctions ay mapilay ang operasyon ng ICC at madelay ang trial ni FPRRD, maaari itong i-argue ng kanyang defense team na hindi makatarungang panatilihin sa detention ng isang 81-year-old habang ang korte ay paralisado. Yung kahinaan po ng korte to provide a speedy trial ay maaaring gawing susi ng defense team para makahiling ng interim release o pansamantalang kaya. Narinig nyo na ba ang eksplosibong headline na gusto umanong i-dismantle o buwagin ng Estados Unidos sa pamumuno ni President Donald Trump ang International Criminal Court or ICC? Ang mismong korte na may kustodiya ngayon kay Philippine former President Rodrigo Roa Duterte o kilala rin bilang FPRRD. Kaya naman natural na tanong ng karamihan, kapag pinahina, pinaralisa o tuluyang ipinasara ng Estados Unidos ang ICC, otomatiko na bang makakalaya si FPRRD o makakauwi sa Pilipinas? Pag-usapan natin. As of July of 2026 ay nananatili pa ring detained si FPRRD sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ang tatlong counts ng crimes against humanity na inihain laban sa kanya ay formal nang confirmed for trial. At sa darating na November of 2026 ang nakatakdang opening ng kanyang paglilitis. Kaya naman, kung ang tanong ng karamihan ay kung makakalaya ba si FPRRD dahil sa umanong planong pagpapadismantle ng Estados Unidos sa ICC, the careful legal answer is not automatically. Pero sa kabilang banda ay hindi rin naman tamang sabihin na walang magiging epekto ang plano ng Estados Unidos sa tuluyang detensyon ni FPRRD sa ICC The Hague. Dahil sa totoo lang, ang Estados Unidos po mga kaibigan ay may kakayahan na guluhin o pahinain ang banking systems, technology infrastructure, travel privileges at ang mismong takbo ng trabaho ng mga opisyal ng ICC tulad na lamang ng mga judges at prosecutors nito. If you are new to my channel, I'm Attorney Jane and I talk about life, law, and more. Ngayon ay pag-uusapan natin ang magiging epekto ng bakbakang ICC versus USA sa nagpapatuloy na detention ni FPRRD sa The Hague. Simulan natin sa napakahalagang isang legal reminder na dapat ay hindi natin makalimutan. So, sinabi po kanina mga kabayan na hindi po automatically makakalaya si former President Duterte. But that is good news mga kabayan because there is a chance na magkaroon nga po ng interim release itong si former President Duterte mga kabayan. Yan pong inaabangan ng lahat. 30 to 30. O, saan na sa Magiay? 2:44 pa, ma'am. Salit niya ang oras. Sa? 2:44 pa, ma'am. 44, so 15 minutes early. Mga 20. Wala akong kabantay. Wala akong kabantay. Okay. Actually. But everything is okay naman so far, ma'am. Mo, di tingali to, no? Wala ka, VP. Actually, nag-chismis magod mini Pierre ni kaganina. Tapos, sulti na ang security na I have to go daw, I have to go. And then PRD requested 5 minutes extension para lang mahuman ang chismis ba. But said no, not today. But on any other day, yes. So I was thinking maybe, I don't know. Okay. I do not know. Basta na siya lain na schedule pa. Okay. VP Inday, yung recently concluded mo na meet and greet sa London, nakita ng buong mundo na solid talagang suporta sa iyo ng taong bayan. That's basically the trust and confidence of overseas Filipino workers just for London alone. How do you feel, ma'am, seeing that particular crowd? Well,
heartwarming at nakakaiyak dahil karamihan sa kanila kapag na face-to-face na, ang una talaga nilang tanong is kamusta na si Tatay Digong. At kung hindi man yan, ang sinasabi ay ipaabot mo yung aming pagmamahal at pagdarasal kay Tatay Digong. So, karamihan talaga doon yung kanilang pangungulila kay President Duterte. VP Inday, in as far as a positive development is concerned, yung results sa dalawang survey Pulse Asia and So yan, SWS, takot talagang sila dyan. nakikita na yung trust and confidence and your ability to lead in as far as being the Vice President of the Republic of the Philippines is concerned has resonated to the millions of Filipinos. How do you feel, ma'am, na steadfast, steady, strong pa din ang suporta sa iyo ng mga Pilipino in comparison to what is alleged by some? On that point, I am truly blessed, no? Favored ako ng Diyos sa ganyan na bagay. Hindi ako makapag-explain sa mga surveys dahil hindi ko naman alam paano yan ginawa o kung sino ang nagpagawa niyan. Pero lagi lang talaga ang sinasabi ko kapag merong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan sa akin, sa aking mga kasamahan sa OVP at syempre sa aming opisina. VP Inday, on a different matter, were you able to watch or perhaps read a transcript of the State of the Nation's address ni BBM? Hindi ako nanood ng SONA live last Hindi yan year. manonood. And wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary. Puro naman kasinungalingan yan di ba? Pabasahin mo pa ano na lang, sa real world na lang natin tingnan mga kababayan. Baka mamaya pagbasa mo doon, nasa ibang mundo ka pala. Kasi yung mga sinulat doon ay hindi pala nangyayari sa totoong buhay mga kababayan, no? Much better na dito na lang. Tingnan na lang po natin yung nangyayari sa ating bansa, di ba? Kasi pag binasa mo yung transcript, baka sabihin mo, parang wala tayo dito sa Pilipinas, parang nasa ibang bansa tayo or nasa ibang planeta ba tayo? At ganito ang sinasabi ng Pangulo. Di ba? Parang ganun po Dahil I truly believe it is a waste of time. A waste of time. Correct. Grabe naman. A waste of VP, time. marami po ang nagtatanong, how do you maintain the radiant glow na talagang shining, shimmering, splendid ka talaga? From SONA. Dito mga kababayan, may pinatamaan dito sa BP Sara. Yung iba daw dyan, mga kababayan, grabe, Eto, pakinggan natin, may pinatamaan. Tinamaan yata dito si Kukak, mga karabyo natin, To beauty and wellness. Akit today. Kasi ma'am, ang dami nagtatanong, ma'am, how do you keep such a radiant glow knowing na kabilat kanan yung atake sa iyo, ma'am, may it be personal or Kaliwat political? kanan. Hindi ko lang alam sandali lang. Gusto ko lang matanong kung hindi ba ganito ang glow ko noon, 2022? Oo nga. Actually, mas, ma'am. Good vibes. Mas grabe. Yes. Wala man kasing difference sa akin simula nung 2022 hanggang ngayon. Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi nga. kasi nagkakaedad, di ba? Pag mahirap na pag 38 ka lang, tapos nagmumukha kang 68. kaya siya kapag Guilty, mapuntaan na yun. Ma'am, wala akong pinapatama. Grabe no, parang wala lang, friendship Kasi lang dito. meron tayong kilala na 68 Good vibes. pa lang pero mukha ng bangkay. Oh? 68 pa lang pa daw pero mukha, 58 pa lang or mukha ng bangkay. Sino kaya yun mga kabayan Sino kaya yung mukha ng bangkay na yan? Guess nyo nga, just comment down below mga kabayan kung meron po kayong naiisip kung sino yung mukhang bangkay. Aray ko po mga karibin natin. Sige, diretso na po tayo dito kaya
Senator Alan. Ito si Senator Alan, ha? Pero pag tayuan mo yung mga prinsipyo mo, ikaw pa kakasuhan, di ba? Will this be that the Senate is already resuming with impeachment, with budget, with LEDAC bills? We have a crisis of hope. Marami tayong hinaharap na crisis ngayon, di ba? Crisis ng tiwala sa gobyerno. I'm not talking about the administration lang, but to everyone. Hindi lang dahil sa batuhan ng akusasyon kasi after 1 year, hindi pa klaro yung reforms dun sa flood control at infrastructure scandal. Yung day-to-day na corruption, whether yan ay traffic violation, yan ay permits, ay parang naging sa kultura na natin. Having said that, unknown pa or uncertain kung ano nangyayari sa Middle East, kaya ang presyo ng gasolina, asahan nyo na bababa ng konti, after 2 months, 3 months, tataas na naman. Maraming maliliit na negosyo ay umaangal na hirap na po sila. So on one side, magandang naitaas yung minimum wage, especially sa malalaking kumpanya na napakaganda naman ng profit margins. On the other hand, for small businesses, may question mark din, di ba? Tapos yung spending, OFWs nangangamba na pag tinamaan nga yung mga bansa nila, lalo sa Kuwait, Bahrain, Qatar, ay baka mawalan sila ng trabaho. Then of course, for many in the opposition, yung undeclared martial law is an issue and meron nga bang election sa 2028. So all of this, SONA is an opportunity to give some certainty. SONA is an opportunity not to pin the hopes on the administration, but hope na on certain areas pwede magkaisa. Di ba? Halimbawa sa economy, when I had the chance to speak to many of the high officials in my short stint as a Senate President, sinabi ko sa kanila yon na okay sa akin yung prioritize yung ekonomiya, okay sa akin at okay yung fair at saka maayos na impeachment, and then paano natin i-resolve yung flood control na katanggap-tanggap. So it's an opportunity, mamaya is an opportunity, but as you said nga, no, kanina binibilang ko lang yung oras eh. So if you have to wake up at 7 to be prepared and to be here at 10 for the impeachment trial, may 1 hour leisurely lunch ka. But let's say 4 to 7 yung session. So ang matitira mo lang meeting time, if you like meeting ng lunch, breakfast or dinner, is dinner. So kung makauwi ka ng mga 9 o'clock, magbabasa ka ng 1-2 oras, 11, gising ka ulit ng 6-7, parang talagang ang gagawin mo na lang ay yung session hall at saka yung impeachment ng Monday to Wednesday. Meron naman Thursday to Saturday, but given that our senators are elected nationwide at dapat nagpapakita din kami sa other parts of the country, it'll be a challenging. Hindi ko talaga malaman kung 3 months, 6 months. Meron ngayon sinabi ni Senator Win na sa takbo ngayon baka umabot ng 1 year. So let's see. But we just have to rise to the challenge. How will you be adjusting, sir? Knowing na tao rin naman kayo at the budget? Partly you plan it. Well, yun yung Time main management concern ko. na lang. Malaki sa mga skandalo ay hugot sa budget. So yung mas concerned ko nga na pag umabot to ng late October, November, kasi remember kahit na November na yung budget hearings, Kailangan talaga nila dito mga kababayan effort, no, mga kababayan, kasi baka mamaya maging dahilan pa itong impeachment ni BP Sara para hindi masyadong mabusisi yung budget, no, ng 2027, mga ka-review natin, which is na napakalaki, no, ng utangin nila. Nasa magkano ba mga kababayan? 7.02 or 7.2 trillion, mga kababayan. Napakalaki po niyan, ha? Saan nyo gagamitin yan? Kailangan busisiin niya kung saan gagamitin kasi baka nga mamaya ma-distract, no? Dahil nga may impeachment, sige, dito tayo sa magpasasa tayo dito sa budget, mga kababayan, di ba? Kailangan magkaroon talaga ng masusing tingin, no? Pag-imbestiga or something na pag-deliberate dyan po sa budget na yan, mga kababayan. Alright, at ito nga mga kababayan, pasadahan din po natin to, ha?
Pasok. So I cannot name names. Pero yung mga eyewitness mismo, dapat pakinggan sila kasi sila yung gagawa ng paraan para maging accountable yung mga kawatan. Pero Ms. Cora, sabi mo nga na talagang dapat infrastruktura. Pero aside from that po kasi, yung dapat managot, sabi mo nga dapat managot. Ako, after managot, dapat soli pera eh. Kung masoli kaya yung pera, Ako nga ma'am, Kung masuli yung pera. Masuli pera tapos katayin eh. Ganun yung amin dito sa PHP. Ang bait naman itong si madam. Bukas abangan nun natin yung walang sa Treasury, Bureau of Treasury, magagamit ba yan ng tama or sila rin magpaparti-parti lang yun dahil naibalik na po? Paano po yung Correct. accountability po noon? Ibabalik tapos Mahirap kasi alam mo, Correct, kailan correct. ba nangyari? Diba? 2020? ibabalik tapos hati-hatiin din sila rin mga kababayan. 2025, okay. Oo. Kung ako nakatanggap ng maleta, hypothetically, Ubus na yan. Growing signs. di ba? Kung makatanggap ka ng maleta, saan mo ladalhin yung perang yun? Unang-una, hindi yan kikita ng interest kasi hindi yan tatanggapin ng bangko. Talaga? Kasi may anti-money laundering issue na you cannot lalo na pagka politically exposed individual nasa a huge stash of cash na walang pinanggagalingan. So, hindi mo pwedeng i-declare yan sa bangko. Okay. So, kailangan gastusin mo yan. So, pag either i-invest nila yan sa real estate o ilabas nila sa bansa, doon nila ipapasok sa bangko sa ibang bansa. Yun yung mga safe havens na sinasabi, ganyan. Or, So mahirap na makabalik dito mahirap talaga. na. Kaya di ba yung mga diskaya, bumili sila ng mga mahaling Mahalin, kotse. sasakyan. Correct. Mga ganon. Kaya So, pala. yung mga jewelry, ganyan, o ipapasok sa casino, tapos Kaya pala si yung isa dyan, yung babae, mga kababayan, kaya naman pala itong si Stella Kimbo, ayun, na dahil, O kaya naman pala si Stella Kimbo, hindi makapag-save ng kwarta, kaya gastos ng gastos. Pati si Abante, di ba? Bili ng sasakyan, bili ng mga mamahaling sinturon, bag, kung ano-ano lang, di ba? Kotse, mga mamahaling kotse, bahay. Kaya naman pala, kasi hindi po nila mailalagay sa bangko dahil nga galing sa marumi. Hindi po nila kayang labhan. Pero I think kaya po nilang labhan yan mga kababayan. Nalalaban nila yan. Hindi lang natin alam kung paano, pero nalalaban nila yan. Di ba? Doon ang money laundering. doon sila mag-launder. Ayun. nung mga state witness ngayon sa administrasyon. Billion na nawalang yun. Grabe naman pala yan. So parang futile exercise. So yung mga sinasabi ng AMLAC na naka-freeze yung mga accounts nila, Yun na lang, pwede. bibitsugin na lang yun. konti na lang yun. Konting-konti na lang talaga yun. Wala sa kalingkinan na talagang ninakaw nila. Di ba may mga reports nga yung iba-ibang, may mga reports tungkol sa mga naibiling bahay na sa Estados Unidos, Sa kaya Espanya. Ganyan. So, mahirap ng kunin yun di ba? Kasi mahabang litigation. Maski na alam mo na hindi yan nakuha sa malinis na paraan, you cannot just get that and sell that property. Gagastusin ng Sequester. gobyerno sa mga lawyers. So, mahirap talaga. Ay, okay. Naasahan niyo po ba na may... kasi pinapakinggan po natin kanina ulit yung pinangako ng Pangulo nung nakalipas sa SONA, di ba? Sa palagay niyo po ba mamaya sa kanyang SONA ngayong 2026, meron na po ba siya mapapangalanan na mga kailangan niyang habulin po natin mga Meron na, Pilipino? meron. Are you expecting anything in that regard? Alam mo, hindi ko maintindihan yung ginagawa ngayon ng ombudsman kasi sabi niya, sasampahan niya ng kaso si Romualdez at saka si Zaldico. Okay, hindi natin alam kung para sa SONA lang yon o kung totoo talaga. I think para sa SONA lang po yun mga kababayan. Kasi sabi nga ng presidente sa SONA, malapit ng kasuhan. Ibig sabihin mga kababayan, hindi pa sure kung kakasuhan o hindi. Basta nasabi nila sa SONA na may makakasuhan, para namang mga tanga ang mga Pilipino nito Ano ba ang tingin nyo sa mga Pilipino? Hindi marunong mag-isip. Diba? Ganyan lang. Dapat sana yung sinabi nyo, kinasuhan na, kulong na. Diba? Gusto namin ng resulta. Diba? Gusto ng taong bayan ng resulta. Hindi po gusto ng taong bayan ng puro kasinungalingan lang.
So, makikita natin in the following days. Kasi kung may mangyari talaga doon, talagang Seryoso. may mangyayari diba? sa accountability. Oo. Pero kung salita lang yun, after SONA, wala na naman yun. Hindi ko alam kung pangangalanan ni BBM yun kasi pinsan niya si Martin Romualdez. Diba? So, it remains to be seen. Oo. Miss Cora, ito another thing that bothers me nga. Sabi mo nga, buti na lang meron tayong mga OFWs, 2 million around, di ba, the world, na nagpapasok ng bilyon-bilyon ng dolyares. Pero unfortunately, ang exchange rate nga natin ngayon, sabi nyo nga, nasa 61.80. Ako sabi ko, baka isang hatching na lang, nasa 62 na po tayo eh. Correct. Itong Isang hatching na. Sangatching na lang daw. O, bibira, kawawa yung mga kababayan natin. Ito yung pagka Kung baga mga kababayan, isang langaw na lang ang dadapo nito. Ano na, go na, go. Yeah. Yun na nga, ang bayad natin sa crudo is in dollars, tapos raw materials, in dollars, bigas, imported, puro tayo nag-aangkat ng angkat. Meron pa ba tong, tama ba yung ginagawa ng BSP because you came from BSP? Dapat ba nating nakokontrol rin yung exchange rate para po talagang pag tayo po ay gagamit, mas maroon, kumbaga, marami nagsasabi na parang masyadong mababa ang peso rate Actually, pagdating sa currency, free market yan Free market. Hindi So, makontrol hindi yan yan. pwedeng kontrolin ng BSP. So, ang pagtaas at saka pagbaba ng piso ay demand and supply. So, yung pagpasok ng dolyar at saka paglabas ng dolyar. Diba? So, ngayon, mas maraming lumalabas. Kasi nga, unang-una, nag-aangkat tayo at tumataas ang presyo ng crudo, tumataas yung presyo ng iba pang bagay. No? Kasi pag tumaas ang presyo ng crudo, pati yung mga industrial machines and everything na inaangkat, tumataas din yun. And ikalawa, may mga lumalabas na investors. Aray Foreign ko. investors. Kaya Ayun. yung net foreign direct investments mo, 250 million na lang. Kasi may mga lumalabas talaga eh. Hindi na sila happy dito sa Pilipinas. Tapos, yung pumapasok, konti lang, Konti di ba? lang. So, yung exports natin, yung export receipts natin, masyadong maliit compared sa imports. So, negative lagi ang trade deficit natin. Ang trade balance natin is always a deficit. Ganyan. Kasi nga, mas malaki talaga ang imports natin. Tapos, saan pa ba tayo kumukuha ng dolyar? Sa OFW. pangungutang. Yeah, Kaya sa lumalaki pangungutang yung pala. utang natin. Tapos sa OFW remittances. Ayun. So talagang magpasalamat tayo sa mga OFWs kasi kung hindi dahil sa kanila, mas bagsak pa ang piso. Correct. Siguro mga 70 na. Talaga? Kung wala, oo. So you don't think it's going to rebound? Na hindi na tayo babalik sa mga dating mga level? Is this going to be the new norm? Makaka-rebound yan kung magbalik ang mga investors. That's the only way. At saka, yung lumakas ulit yung, kasi alam mo, nanghihina rin ng OFW remittances. Ang tanong dito mga kababayan, paano ba babalik ang mga investors? Diba? Siyempre, kailangan magkaroon lang tayo ng investors confidence or trust mga kababayan. Yan lang po yung mangyayari kapag napalitan po ang bangag administration mga karbi natin. Kasi nga po, wala nang nagtitiwala sa administrasyong ito dahil puro kayo kurakot. Diba? Bumaba yung growth niya kasi maraming na-affect na jobs sa Middle East. So, nag-uwian So, kailangan talaga tumaas ang export receipts natin, number 1. Second is foreign direct investments, dapat tumaas. At saka OFW remittances. Kasi yan talaga ang main sources. Of course, tourism is also a source of dollar earnings. So, hanggang hindi lumalakas yung mga yan, manghihina pa rin ang piso kasi mas mataas ang demand kaysa sa supply. So, alams na. Yun pala yun. Bago natin pakinggan maya-maya yung mga bagong economic promises ng Pangulo, no? Siguro po, ano sa Hindi, bago natin pakinggan, punta na ako kay attorney... I predicted that the first SONA report of the BBM will be his promised investigation of the flood control corruption last year in his last SONA. Pero ito ang ipinakahihintay ng marami at finally, nabigkas niya sa SONA address. Pero bakit ayaw niya sabihin ang pangalan ni Martin Romualdez?
Parang mapait sa dila ni BBM Mapait na eh. magsabi ng pangalan ng pinsan Kaya niya. nga. Ano ba namang mahirap sabihin siya pangalang Martin Romualdez? Diba? Makukulong ka na. Nakahanda na ang kulungan mo. Yung mga tipong ganun mga litanya dapat eh. Pero, sinabi niya pa rin na kahit pinsan niya ay mananagot si Martin Romualdez. Ngayon, ang abangan natin, Banat Bay, kung ano nandito si naman ang Bay. sasabihin ni Martin dito. Baka bukas pa lang may statement na si Martin. And remember that Martin Romualdez said, I will not go alone. I will Sabi take ni you with Amba. me. Ayan, BBM. So, may SONA ka man, ay meron ding SONA bukas, si Martin Romualdez sa iyo. Correct, correct. Sure Counter yun, May kinaka-counter sagot yan. si Martin Romualdez niya. Banat, your take. Naiyak po ako doon sa drama niya. Sobra Talaga si Bayo. yung drama niya, talagang humihina pa yung boses. Talaga naman, feel na ganun, may feel. pag-ganun-ganon pa. Alam mo, nakakatawa lang kasi supposedly dapat, di ba, kakasuhan. Noong isang araw, in-announce na eh. Nakakapagtaka, bakit ngayon parang future pa rin yung pagbanggit niya na kakasuhan. At isa pa, hindi naman yung issue ng kakasuhan eh. Ang tanong, makukunbik ba? Kulong. Oo, makukulong ba? Kasi remember, ang daling magkaso. Paano kung, si Attorney Rowena, alam po yan na paano kung yung kaso masyadong magaan lang at tapos nagbulungan lang sila. Sige, kasuhan ka namin ha. Anyway, pag mahina lang naman to, talian ng teknika. Kaya mo na yan. Mas makakalaya ka after a while. At least, nasalba niya yung last two remaining SONA na kinasuhan ha. Yun ang pangako, kinasuhan. Sana maganda ang Kulong na. Diba? makukulong yan. Correct, yan. Makukulong. Makulong. Silang lahat. Oo, pero wala parang pahapyaw, masyadong hilaw para sa akin. Nakukulangan kayo ng pangil, Attorney Guazon. Kaya hindi nga niya masabi pangalan ni Martin eh. Correct. Dapat kung talagang gusto niya lahat ng blame kay Martin, ay talagang upakan niya na. Di ba? upakan na niya. Kaso may ano to eh. May reservation? May reservation ka. Baka sabihin ni Martin na, ikaw din naman nag-pumayag dito eh. Kaya mo Nagkalo na. Oo nga eh, no? Baka sabihin naman, hindi niya napangalanan. Kaya tama itong si Atty. Rowena Guanzon. Baka mag-react agad eh, di ba? Baka hindi makapagpigil si Martin Romualdez tulad ng ginawa ni Saldico. Di ba? Hindi na nakapagpigil dahil ginigipit na. Sige, ngayon niyo ako gipitin. Sabi, for example lang, sabihin ni Romualdez, ngayon niyo ako gipitin. Sige, magkakaalaman tayo. Kaya yan, very careful po ang ating presidente sa kanyang mga pronouncement dyan sa SONA na yan, patungkol po kay Speaker Martin Romualdez, di ba? pinirmahan yung budget eh. Pumayag ka rin ng schema ko eh. Hindi nga naman ma-deny ni BBM na pumirma nga naman siya. Hindi ba? Sa Hindi niya budget ma-deny na yan. Kahit na alam niya na may mga unprogrammed funds dyan at mga insertion. Correct. And remember, hindi pa natin nakakalimutan na sinabi rin ni Chaldy Co. Correct. Chaldy Co, where are you? Na nag-100 billion insertion si BBM at kinonfirm ni BBM Pangandaman. Grabe, no? At sinabi ni Saldico, nagatid siya ng 25 billion ng maleta-maletang kickback sa bahay ni BBM. Kaya mahirap na kalaban din itong si Martin Romualdez. Hindi niya dapat ito i-underestimate. Correct. Dahil, Para sila ni Saldico. Martin Romualdez also has his own law firm, di ba? At his own maraming pera si Martin Romualdez para lumaban din kay BBM. And kung totoo ito sana itong away nila ay magiging tutuhanan hanggang matapos ang pagkulong kay Martin Romualdez. So, kaya excited ako kung anong sagot ni Martin Romualdez dito dahil nagbanta siya I will not go alone. I will take you with me. Yan. Kaya, Martin, gumawa ka na ng sarili mong SONA bukas. Excited na kami. Pero, ang tanong, bakit si Bonoan? Na-air condition, 3 buwan na. Bakit si Senator Marcoleta na wala ni 5 ng government funds Nakakulong. ay kinasuhan pa una ni Ombudsman, kinulong pa. Nauna pa kay Martin Romualdez.
So yan mga kabayan, dyan po natin makikita na parang hindi naman seryoso itong mga hinayupak na ito. For the show lang ang kanilang mga pinagsasasabi. Diba? Dyan sa zona na yan. Kasi kung totoo po yan, dapat itong mga hinayupak na mga ginawa pang state witness mga karibin natin, sila dapat ang nakakulong. Hindi po si Senator Dante Marcoleta mga kabayan. At itong inaabangan ko kung papaano po ititwist, no? Kung papaano po ititwist ng mga BBM vloggers itong zonang ito na nasaksihan po ng taong bayan at itong mga reaksyon ng mga experts, no, patungkol po sa zona ni BBM. Paano kaya nila ito didepensahan? No? Gusto ko nang marinig sila mga kabayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction dyan mga kabayan? Just comment down below mga karibin natin at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.